So bakit nga ba tayo, hiyang-hiya tayo sa pag-gospel? Alam nyo, isang confession lang. Alam nyo, nung bagong Christian pa lang ako, every time, kahit kunyari sabihin sa akin ng tao, o ikaw na mag-lead ng prayer before meals, maayaw ako. Lalo na pag nakakita kayo, may isa nang kumakain, nauna na. Parang nahihiya ka ngayon ng mga istorbo na, uy, teka muna, pray muna tayo. Kasi parang kung ikaw yung taong kumakain, parang biglang gusto mong iluwak. O nga pala, sorry. Di ba? Parang yung pagpipray before meals, isang bagay na gusto nating gawin, pero ang hirap mag-initiate. Nag-aantay tayo na iba muna yung pero alam mo yung prayer before meal, parang isang napakasimple. Alam mo, countless of stories na kung kailan, even yung kunyari kami, kasi photographer kami, di ba? And pag nag-shoot kami ng wedding, tinuro ko sa mga photographers na bago kami mag-start mag-shoot, pinagpe-pray muna namin yung couple. And alam nyo, ang daming mga ibang mga supplier na na-inspire sila doon at nakilala nila yung kumpanya namin, yung Imagination, na yung mga photographers na nagpe-pray muna sila sa couple at nakita nila yung boldness. And yung mga iba sa kanila nagsabi, alam mo, Christian kami. Gusto rin namin gawin yan, especially pagka hindi Imagination yung kasama namin. How about tayo? Meron din ba tayong lakas na loob ng ganyan? Or are we the type of Christian na Christian tayo, pero pagdating sa mga nakakahiyang bagay, baka mamaya mapahiya kami, di bali na lang. So, bakit nga ba yung mga ibang tao natatakot sila mag-share ng gospel? Unang-una, natatakot sila, alam nyo kasi, hindi talaga madali. Lalo na, alam mo, isa sa mga kinakatakot ko dati, baka mamaya meron silang biglang tanungin sa akin, tapos hindi ko naman masagot. Or, paano kunyari, pa nag-share ako sa kanila, lalo pa silang mapasama. Di ba? So, yan ang isa sa mga So, ito yung cure dyan. Nakalagay dyan, pray also for me that whenever I speak, words may be given to me so that fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am ambassador in chains. So, alam nyo, pagka kayo, natatakot kayo, alam nyo ang gawin nyo? Ano sabi yung dapat natin gawin? Mag-pray. Mag-pray kayo at hindi lang yon. Minsan mag-text kayo ng ibang Christian friends nyo. Sabihin nyo, kunyari, nung time na mag-share ako sa aking tatay. Kasi yung tatay ko, ako yung unang naging Kristiyano sa family namin eh. So, ibig sabihin yan, hindi ako nung bata pa, dinadala na ako sa Christian church. I had to find my way to church. And nung kailangan ko na mag-share doon sa tatay ko, we would text yung mga iba naming mga kaibigan ng mga Kristiyano, sabihin namin, uy, pag-pray mo naman kasi mag-share kami sa daddy ko ngayon. Okay? So, yun yung unang-unang dahilan kung bakit takot na takot tayo. Pangalawa naman, it's because of ignorance. Marami sa atin, gusto nating mag-share, pero honestly, ano bang dapat sabihin? Di ba? Pagka kunyari tayo, di ba last week, tinuro ko sa inyo kung paano kayo mag-prepare ng 1-minute testimony nyo. So yung una, mag-a-ask ka muna, pwede bang mag-share sa'yo? And then pangalawa, ano ba yung buhay mo bago mo na-meet si Christ? And then, paano mo na-meet si Christ? And then, ano nangyari sa'yo pagkatapos mong ma-accept si Christ? So, katulad ko, dati, mahilig ako magmura, grabe ako magalit, pero nung na-meet ko si Kristo, after nun, nakokontrol ko na yung temper ko, hindi na ako mukhang pera, at saka, hindi na rin ako ng chichiks. Di ba? So, ganun siya kasimple. So, tayo, pagka kunyari, meron kayong matagal nyo ng hindi nakikitang classmate, o kaya matagal nyo ng relative na ngayon, bigla kayo nagkita. Tapos binigyan ka ng opportunity, kamusta ka na? Tapos mo, anong ginagawa mo ngayon? Wala, tumutulong sa church, ganyan. So, anong church mo? Ano bang, what do you stand for? Tayo ba ready for these kinds of opportunity? O kunyari, may nakasakay ka lang kunyari sa jeep, na biglang nakita mo, mukhang na problema tong taong to. Biglang nanghingisay ng advice, biglang nakilala mo, nanghingisay ng advice. Tayo ba, ready ba tayo to give out yung ating gospel? Di ba? So, anong solusyon sa ignorance? Sabi dito, sa 1 Corinthians 15, for what I receive, I pass to you as of first importance. So, eto lang ang kailangan nyong i-share.
Basahin nyo nga yun doon, nakasulat sa pangalawa, that Christ yan ang gospel. Hindi nyo naintindihan, no? Ang sabi dyan sa gospel, eto daw ang pinaka-importante. Unang-una, pag sinang, what does the Christian faith stand for? Unang-una, Christ died for our sins. Sabihin nyo nga yun? Christ died for our sins. Sabihin nyo sa katabi nyo, Christ died for our sins. Christ died for our sins. Pangalawa, He was buried. He was buried. Pangatlo, He was raised on the third day. So ano bang importansya nito? Sabi parang doesn't make sense, no? Unang-una, Christ died for our sins. Ibig sabihin nun, sino ba sa inyo walang kasalanan? Wala, lahat tayo may kasalanan. Pero eto ang good news. Christ died for your sins. So ibig sabihin yan, yung parusang dapat nyo matanggap, si Kristo na ang kumuha nun. Pangalawa, ano yung sabi dyan? He was buried. Yan ang proof na namatay siya, physical death. And then ano yung pangatlo? Bakit importante na sabihin natin that Christ rose again? Ha? Ang importansya, kaya natin kailangan ikwento that Jesus rose again. It's because para mapatunayan natin na siya nga yung Son of God. Kasi alam nyo, kung si Jesus, hindi pala siya nabuhay muli, ibig sabihin yan, baliwala ang faith natin. We believed in a false God. Pero, sa lahat ng religion, maging Muslim, Buddhism, Taoism, Shintoism, sa lahat na yan, Jesus is the only God that claimed na namatay siya. But, proven sa lahat ng mga tao that He raised up. At alam nyo, hindi lang yan proven in Christian books, even in history books, yan ang proven. At ito yung pinangahawakan natin. Naniniwala tayo na tayo ay pupunta ng langit. Bakit? It's because Jesus died for our sins and rose again. So, pagka yan nakuha mo, hindi ka na ignorante. You now have the capability para i-share. Yan lang yung kailangan mong ikwento ron. Di mo, nakwento ko sa inyo, wala pang 5 minutes. Bakit pa yung iba natatakot sila na mag-share? Yung iba, they're just very arrogant. Wala. Hindi ko na kailangan yan. Hayaan mo na sila dyan. Diba? Very arrogant sila. So dito ang cure, sabi dyan, and the scribes and the Pharisees complained against his disciples saying, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Jesus answered and said to them, those who are well have no need for physicians, but those who are sick. I have come to call the righteous but to sinners. Tandaan nyo, ang mga taong arrogante, kung kayo tinatawag niyo yung sarili niyo bilang Kristiyano, pero wala kayong pakialam sa mga tao, kung sila ay mapunta sa impyerno, how can you call yourself a Christian? Tandaan nyo, sabi ni Jesus, siya ay dumating para sa mga makasalanan, hindi para sa mga okay na sila. So tayo dapat, ganun din tayo. Nakukuha nyo? Okay? So dapat tayo, we have to look for people na nangangailangan kay Jesus. Hindi tayo walang pakialam sa kanila. Hindi tayo arrogante na okay na tayo, hindi natin trabaho yan. Yung pang-apat naman is yung apathy. Anong ibig sabihin ng apathy? Apathy, pag sabihin yan, wala silang pakialam. Hayaan mo sila. Magbabago rin yan. Kung tayo, nakatanggap tayo ng pagmamahal niya, kailangan i-share natin sa iba yun. Dahil mahal din sila ni Jesus. So sabi ko, sige na nga, maglilid ako ng group. Pero hanggang dyan lang ako, hindi ako magpapastor. Kasi ako, ilag ako sa mga pastor eh. Meron nga akong mga ibang kaibigan eh, na pagka kunyari nagta-travel kami, tapos malaman nila na may pastor na sasama sa amin, nagdadalawang isip na sila. O kaya sabihin nila, o dyan, basta kayo yung magkasama sa kotse. Hindi ako sasama dyan, baka mamaya ako anong tanongin sa akin eh. Tapos yung the last time, yung nag-attend kami ng conference, yung kasama naming pastor, tinanong yung kasama namin, so ano natutunan mo sa conference? Alam mo, sinagot lang nung kasama namin. Sabi niya, wala, natutulog ako. Natutulog lang, pero hindi siya totoong natutulog. Kasi yung iba, ilag na ilag sila sa pastor. So alam nyo kayo, you are in a perfect position para makapag-share kayo.
Okay? You are in a perfect position para makapag-share pa kayo. Binigyan kayo ng oras, binigyan kayo ng gift, binigyan kayo ng kung ano man trabaho meron kayo, o kaya yung neighborhood nyo, lahat yan, binigyan ng ano. So sana wag tayo maging walang pakialam. Yung sabi nga dyan, I don't feel and neither do I care. Yan ang sabi ni apathy. And eto, anong gamot dito sa apathy? Tignan nyo kung anong ginawa dito ni Jesus. Nasabi niya, nung tinignan niya yung mga tao, naawa siya. Na-touch ang kanyang puso. Kasi sabi niya, sila ay parang mga tupa na walang shepherd. Mga taong naliligaw. And later, pagkatapos ng service na to, pag lumabas kayo, tignan nyo, try to see people differently. Ilan kaya sa kanila ang nakakilala kay Jesus? Ilan sa kanila ang wala? Kaya makita nyo, even yung mga tao, na kahit sabi mo, ang yaman-yaman nila, yung mga iba doon, di naman sila masaya. Yung iba akala nila, sabihin nila, hindi ako masaya kasi wala pa akong boyfriend. Hindi ako masaya kasi hindi pa ako nakakuha ng trabaho. Pero alam nyo, once na makahanap sila ng love life, o kaya once na makahanap sila ng trabaho, o kaya once na magkapera na sila, o kaya once na magkaroon na sila ng kuryente sa bahay nila, alam nyo madidiscover nila? Andiyan ba ba kayo? Alam mo, madidiscover nila, hindi pa rin sila masaya. Parang ano yan eh, pag kayo nagugutom, ginawa nyo, uminom kayo ng tubig. Ano mangyari? Sa una muna, pwede na. Natanggal na yung acid, di ba? Pero, ang need nyo hindi naman water eh. Ang need nyo food pag nagugutom kayo. Eto, sometimes nami-mistake natin yung unhappiness natin sa buhay natin. Sabi natin, hindi kasi wala pang ama yung anak ko eh. Pero once nagkaroon ng ama yan, kumpleto na kami. Sabi nga nila, complete family. Pero ang reality nun, wala kasi ang Panginoon sa inyo. Kaya hindi ka masaya. And kahit anong ilagay mo dyan, temporary patching lang yung ginagawa mo. Subukan mo yung marriage nyo, lagyan nyo ng Panginoong Jesus yan. Tignan natin kung anong mangyayari dyan. Di ba? Yan ang talagang magiging complete. Ano pa yung next? Yung iba naman, ang problema nila, bad theology. Diba? Kasi, ang tinuro sa amin, hindi trabaho ng mga Kristiyano ang mag-evangelize. Trabaho ng mga pastor yan. Trabaho ng pari yan, mga nagtatrabaho sa simbahan. Bad theology. Hindi nila alam, trabaho ng bawat Kristiyano ang pag-share. Sino sa inyo nag-agree na yes? Bilang Kristiyano, trabaho ko yan. Sinong hindi nag-agree? Hindi magtataas ng kamay. Diba? Sabi dito, 2 Timothy 2 verse 10, basahin natin lahat para hindi kayo antukin. Therefore, I endure all things for the sake of the elect, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Sa Tagalog, sinasabi dito ni Paul, sabi niya, tinitiis ko ang lahat para nang yung iba ay makakuha rin ng salvation na naibibigay only ni Panginoong Jesus. Kasi alam niyo yung iba, makita mo very complacent sila, sabihin nila, okay lang ako. Ang dami kong mga, nagpatayo ako sa bahay, meron ako dong grotto, meron ako ang laki-laki ng shrine ko doon. Pero tignan mo naman yung buhay nila. Kasi alam nyo, ang Christianity, hindi yan religion. Hindi yan pagsali sa isang simbahan. Hindi porke nag-a-attend kayo sa Christian church, ibig sabihin nun, saved na kayo. It's a relationship. Even if mag-attend kayo dito, week after week. Kung yung relationship nyo kay Jesus hindi na nabubuo, bale wala. Mas okay pa yung nasa bahay ka lang, pero you know where you are. You've accepted Jesus in your heart. Kuha nyo? Diba? So, tandaan nyo, it is our job as Christians na tayo ang mag-share. Pagka kayo hindi kayo nag-share, baka merong problema. So, dito, alam nyo, merong kasabihan, na different folks, different strokes. Okay? Wala ditong one size fits all. Kunyari, sabihin nyo sarili nyo, paano yun? Hindi naman ako marunong mag-share. Iba yung style ko. Hindi ko kaya makipag-debate. Okay lang yan.
Kahit ano man yung style mo, ano man gifting mo, walang problema. Sabi nga dito, nakalagay dyan, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and power forever and ever. Ibig sabihin yan sinasabi dyan, alam mo, binigyan kayo, ilan sa inyo ang mga taong nakakatawa? Yung tawa lang ng tawa, yung tawa sa inyo, every time kasama kayo. Ilan naman sa inyo ang mga mahilig magdebate? Ilan sa inyo ang mahilig gumawa ng mga favors, magaling makisama? Ikaw ulit, okay? Ilan sa inyo ang magaling lang matulog? Okay? Alam nyo, kung ano man ang gifting nyo, there's a style perfect for you. And ito, paliwanag ko sa inyo, ito yung iba-ibang style ng pag-share. Ready na ba kayo? Okay? So yung unang style is confrontational. Confrontational evangelism. So ito, hindi ko nababasahin lahat. Pero dito, ang ibig sabihin niyan, katulad nito kay Peter, yung sinabi niya sa mga tao, sinabi niya, tinuro lang niya yung mga tao, parang ganyan, sabi niya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Yung sinabi niya. Sinabi lang niya directly, walang paligoy-ligoy. Yan ang confrontational. And sabi dyan, ang resulta, 3,000 were added to their number that day. So yung mga tao na nakarinig, ay, ganun pala yun. Ito ay para sa mga tao na pagka nasabihan mo, okay na sila agad, game na. Okay? So ito, ang weakness niya, sabi dyan, weakness, sometimes viewed as overbearing, impersonal, or parang wala kang pakialam. Kasi wala, kinonfront mo lang sila eh. Ito yung pangalawang style ng evangelism. Yan naman yung intellectual. May mga times, yung kausap natin, kailangan nila ng, o sige, gusto ko medyo meron scientific explanation kung bakit ganyan. Totoo bang nabuhay talaga tong si Kristo? Dito mababasa nga natin dun sa scripture na nung si Paul nagpipreach siya sa atin, sabi dyan, si Paul daw nakipagdahilan sa kanila, sa kanilang temple. Nire-reference nila, ginagamit ni Paul ang tungkol sa kanilang religion. Hindi niya ginamit, ito yung Bible ko. Like for example, pag ako nakikipag-usap, for example nakikipag-usap ako sa mga Catholics na talagang super devoted sila na sabihin nila. Kasi para sa akin naman, wala namang difference yan eh. Pero merong ibang mga Katoliko sabihin na, ayoko tumungtong dyan, Christian yan, born again, iba yan. Sabihin ko sa kanila, hindi, iisa lang ang ating Diyos. Pagka kunyari kausap ko sila, sabihin ko sa kanila, sige, hindi ko gagamitin yung Bible ko, buksan natin yung Bible mo, diyan kita tuturuan gamit yung Catholic Bible. Kasi, majority of it, parehas lang ang tinuturo. So, yun ang gagamitin ko sa kanila at doon kami, ganun din ginawa ni Paul. Pinuntahan sila sa kanilang temple, pinaliwanag based on doon sa mga paniniwala nila. Yan ang intellectual evangelism. So, ang strength niyan, pinapakita yung intellectual side of things para sa mga taong mahilig mag-isip. Kunyari sabihin nun, o sige, ano ba yung mga proof na totoo si Jesus? Like, meron na nakausap, sabi niya sa akin, uy, ang Bible, isulat lang naman ng tao yan. Ba't naman ako dyan maniniwala? Marami ring mga pagkakamali dyan. Di ba? So, pagdating sa mga ganyan, kailangan mong gamitin intellectual style of evangelism. Anong weakness nito? Sometimes, we tend to over-intellectualize faith. And sometimes, pagka kunyari, ang dami na nating alam, nakapagtapos na kayo ng theology, minsan nagiging mayabang tayo. So, yung third style, yung testimonial evangelism, at alam nyo, ito ang pinaka-paborito ko. Ano yung testimonial evangelism? Okay? So, sabi dyan, yung bulag. Merong isang bulag na hinil siya ni Jesus. Ang ginawa niya, kinuwento niya agad sa mga tao. At actually dito, nung tinanong siya, sino nag-heal sa'yo? Ang sabi niya, ewan ko, basta dati hindi ako makakita. Pero ngayon, nakakakita na ako. So yung ginawa niya, yan yung kanina kinikwento ko sa'yo na life before Christ, paano mo nakilala si Kristo, and then ano nangyari sa'yo. And alam nyo kung bakit napakalakas ng testimonial evangelism? Kasi pwede ba yung magsabi sa inyo na, uy, mali, hindi ka naman ganyan. Wala. Kasi, ikaw yun eh. Ikaw nakakaalam nun, buhay mo yun.
Ito pang-apat. Napakaganda rin itong pang-apat. Kanina tinanong ko, sino ang magaling makisama? Ito naman, ang relational evangelism. At ang relational evangelism, ito ang example dyan sa Bible. Yung sa Luke 5, verse 27 to 32, sabi dyan, after Jesus called Levi, si Levi, si Matthew, para sumunod sa kanya. Ito daw si Levi, ang ginawa niya, nagpa-party siya. Inimbitan niya ang kanyang mga kaibigan, tapos sinama niya si Jesus para yung mga kaibigan niya ay makapakinggan si Jesus. Yan ang relational evangelism. At yan yung, for example, sabihin niyo, alika, nood tayo ng concert. Yung pala ang concert na yun, Hillsong o kaya Planet Shakers. Yan yung mga bridging event. Okay? O kaya yan yung mga, sige, kakaibiganin ko to. Pero ang purpose mo sa pagkakaibigan sa kanya, para madala mo siya sa church. Ayan. So, ang strength niyan, ang evangelism nagiging personal at napapakita natin that we care for the person. Okay? Tapos yung mga ibang tao, since meron kayong pinagsamahan, hindi sila hindi sa'yo. So, gawan mo muna sila ng pabor, and then tsaka mo sila imbitahin. Ang weakness niya, sometimes, just be all relational. Minsan, ang nangyayari dyan, kunyari, katulad kami ni Monique, meron akong pinsan na para maimbita sa church, ang deal namin, the night before, magiinuman muna kami. Alam mo, naging problema, minsan yung inuman namin, abot kami alas 4. Tapos yung church, alas 8. So talagang para gisingin siya, sobrang hirap. Minsan pagdating sa church, kita mo, inaantok-antok na siya, minsan may hangover pa. Di ba? So, minsan nasusobra ng pakisama. Pero ang maganda dyan, pagka mahirap sila tumanggi sa'yo. At saka may isa pang problema dyan na wala dito. Yung tinatawag natin dyan, evangi, ligaw. Pagka nakakita ka, type mo siya. Ang gagawin mo, sabihin mo sa kanya, liga, sama kita sa church. So, linggo-linggo, punta kayo sa church. Mamaya, magka-holding hands na kayo. Yun ang evangeligaw. Although hindi masama, at sana kung makakahanap kayo ng partner, sana katulad nyo nag-share ng faith. Iisa yung pinaniniwalaan nyo. Bakit? Kasi minsan nagkakaroon, alam mo yung maganda, when Christ is in the center of your relationship, every time meron kayong away, alam nyo yung gagawin nyo? Parang meron kayong built-in na judge. Every time kunyari kami mag-asawa, kami ni Monique, every time meron kaming disagreement, kasi normal naman sa mag-asawa yon, ang gagawin namin, it's either sabihin namin, tara, sige, we'll just pray about it. Kunyari, meron akong gustong bilhin, ayaw niya. Minsan sabihin na lang niya, have you prayed about it? Alam ko na sige. Hindi. Okay? Yun di ba? O kaya, pag meron kami talagang irreconcilable difference, ang gagawin na lang namin, sige, ano ba sinasabi ng Bible tungkol dyan? Di ba, wife, submit to your husband? Hindi, joke. Okay? Okay, number 5, invitational evangelism. At dyan makikita natin, sabi dito sa scripture, yung Samaritan woman na nakita ni Jesus doon, sabi dyan, after realizing that Jesus was the long-awaited Christ, the woman ran back into town, bumalik siya sa kanyang pinanggalingan, at nag-imbita ng mga tao, sabi nila, alika dito, dali, nakakita ko dito yung anak ng Panginoon. Diba? So yan, ang strength niyan, ang invitational, less threatening. Bakit? Biro mo ang gagawin nyo, yung kapitbahay nyo, sabihin nyo lang sa kanya, uy, alam mo ba, ang saya-saya sa Revelation Church. Sumama ka naman. Tapos sinabi sa'yo, ay, Mare, sorry, busy ako next week. O sige, di bale, the week after na lang. For example, di ba yung matimyas, yung iba sa inyo sinasabi, ang mahal naman, 50 pesos. Di ba? Pero isipin mo, ang gawin natin doon, ang imbitay hindi para sa atin. Mag-imbita tayo ng taong hindi pa nakakilala kay Jesus. Para maging sulit ang 50 pesos. Okay? Pero pag talagang wala kayong 50 pesos, sabihin nyo na lang sa akin. Gawa natin ang paraan. Kung mag-iimbita kayo ng mga tao. Okay? Okay? Kasi yan lang ang gagawin niyan. Biro mo, iimbita lang doon, uupo. Bahala na yung pastor mag-share. Di ba? Tapos pag nag-enjoy siya, sabihin mo, alika, balik tayo ulit next week. Ganyan lang naman nangyari sa akin tsaka kay Monique. Umupo lang kayo sa church. Alam niyo dati, nung first time kami tsaka wag sasama loob niyo, pag inimbitan niyo, tapos pagdating doon, natulog.
Huwag sasama loob nyo. Kasi alam nyo ba, nung first time ko mag-attend ng Christian church, siguro 10 minutes lang akong gising. Tapos hiyang-hiya pa si Monique kasi ang lakas ko raw magilig. Tapos sabi ko sa kanya, Han, pagka nakakatulog ako, pakikurot ako. Tapos mamaya makita mo pagkagising ko, ang dami kong mga bakat ng mga kuko dito sa... Hindi na ako naging immune na ako dun sa hindi joke yun. Pero dahan-dahan yung 10 minutes akong gising, mamaya after ilang linggo, 15 minutes. Mamaya 20. Mamaya, naalala ko si Monique, pumunta siya ng Cebu. So wala akong kasama mag-church. Sabi ko, subukan ko nga na mag-church mag-isa. Hindi ako natulog. Kasi sabi ko, baka walang gumising sa akin. Pag-gising ko, ibang service na pala, di ba? Kasi sa amin nun, sunod-sunod. So, basta mag-invite na kayo na mag-invite. So, ito yung weakness niya. It is often a cop-out from sharing the gospel yourself and therefore, you are letting someone else evangelize. Ibig sabihin yan, minsan, yan na lang yung ginagawa natin. Since mas madali na mag-imbita lang mag-imbita, tayo ayaw na natin na mag-share ng gospel ng sarili natin. Dapat pareho yan. Etong iba-ibang style, etong 5 style na to, ginagamit natin yan para mag-share. Different folks. Ano sabi ko kanina? Different strokes. So, ibig sabihin yan, hindi, for example, di ba, pag tayo nagpipintura, pagkakahoy, iba ang ginagamit na pintura. Pagka semento, ibang pintura na naman ang ginagamit. Ganyan ang tao. Hindi one size fits all. Para sa ibang tao, ayaw nila nang may imbita sila sa church. Kasi feeling nila pag nag-imbita sa church, nako, once na nag-attend ako dyan, na-recruit na ako. Sabi ko sa inyo first time ko mag-attend ng Christian church, parang ayoko nang bumalik. Sabi ko, kulto to, kulto. Di ba? Pero, dahan-dahan, God made this way to me. And doon din ako nag-commit. Especially nung nakita ko, sabi ko, grabe no, pag ang mga Christian, pag nakita ko sila, yung happiness nila ibang klase. Parang fulfilled na fulfilled sila, kahit na anong problema dumating sa kanila, parang complete pa rin sila. Ay, hindi, meron pa palang pang-anim. Ito yung last. Yung pang-anim is yung service. Ibig sabihin yan, like for example, isa sa mga paborito kong santo, si Mother Teresa. Kilala niyo ba si Mother Teresa? Okay? Si Mother Teresa, ang ginawa niya, pumunta siya sa India. Pinagsilbihan niya yung mga tao, yung mga batang, mga malnourished, pinaliguan niya, yung mga may sugat, trinit niya. And yun yung paraan niya para mag-share ng Christ. Na pagka kunyari, when you serve other people, tangin nila, bakit mo ginagawa to? Ano nakukuha mo? And then you show them, it's because of the love of Christ. Kaya ako ginagawa yan. Diba? Dito sa Bible, makita natin yung story ni Tabitha. I'm sure hindi niyo pa narinig si Tabitha. Pero sabi dyan, meron daw isang disciple, pangalan niya si Tabitha, na nagkasakit. At yung mga others, nung narinig nila na si Peter nandun, tinawag nila si Peter para ipagdasal si Tabitha para pagalingin siya. Yung mga simple act na pinagdadasal niyo yung mga tao, ang laking bagay nun. So, ang strength nito, nami-meet natin yung mga physical needs ng mga tao, pero yung weakness nila, sometimes, gawa tayo ng kabutihan, pero hindi nila alam saan nanggagaling yung desire natin ng kabutihan. So, kaya alam nyo, yung minsan sabihin ng ibang tao, alam mo, ako nagdo-donate ako sa charity Enough ba yun? Bakit? Pag nagdo-donate ka ba sa charity, nasasabi mo ba doon na kaya ka nagbibigay dahil kay Jesus? Alam mo, pagka kunyari ako nagbibigay ako ng pera sa, kunyari may mga nanlilimos and na-compel ako na magbigay, hindi ko binibigyan minsan ng piso. Bibigyan ko sila kunyari 20. Para medyo magulat sila. Pero pagka binigyan ko sila ng 20, sabihin ko, alam mo, hindi sa akin ang galing yan. Sinabi sa akin ni Jesus, ibigay ko sa iyo to at sabihin sa iyo na mahal ka niya. Alam mo, meron pa kami isang kaibigan. Every Friday, nag-iikot sila sa mga bangko.
Friday night, iniikot nila yung mga bangko. Alam mong ginagawa nila? Kasi pag gabi ng Friday, sabi niya, kadalasan yung mga bangko, pagka gabi, may mga natutulog dyan. Mga homeless. Tapos one time daw, nagpe-prepare sila ng mga pagkain, binibigyan kasi nila ng pagkain. Nagtaka daw yung tao, yung bisita nila, ha? Bakit spam pa yung ginagawa nyo? Pwede namang Pure Foods, pwede namang Argentina Meatloaf, pwede namang CDO, bakit spam pa? Ang sabi niyong kaibigan ko, sabi niya, kasi tinuturo ko sa mga anak ko, ang ibibigay natin sa mga mahihirap, hindi yung isang bagay na tayo mismo hindi natin kayang kainin. Kung ano yung kinakain natin, yun ang ibibigay natin sa kanila, hindi natin sila tinitipid. And pagka nag-iikot sila, the first few weeks, bigay lang ng bigay. Pero sabi niya, after 4 times na bumalik kami doon, kakausapin na kami noon. Sabihin nila sa amin, ano po pangalan nyo? Pang-4 na beses na kayong bumabalik ka. Tsaka namin isi-share sa kanila. Papakilala namin sarili namin. And then isi-share namin sa kanila, kasi po mga Christians po kami. And more often than not, doon sila mag-a-accept. Hindi ba? Hindi mahirap ang pag-share ng gospel. Mahirap ba yun? Sometimes lang problema, talagang tayo yung may ayaw. Sometimes, tinatamad kasi tayo. Or nagpapadala tayo sa ating fear. Pero may three words. Meron pa palang pang 7. Okay. Cultural evangelism. Yan yung mag-a-adjust ka sa culture nila. Kunyari, kung mga inchik sila, at marami silang mga tradisyon, maki-adjust ka dyan. Pero yung first 6, yun yung pinaka-top na mga styles for evangelism. Dito na tayo. Meron akong gustong pakita sa inyo dito yung 3 words. Yan. Sino nakakalam sa inyo kung anong difference ng justice, anong difference ng mercy, at anong ibig sabihin ng grace? Meron ba dito ang pangalang grace? May grace sa pangalan? Mercy. Meron ba dito mercy ang pangalan? Justice. Wala. Anong pagkakaiba ng justice? Anong pagkakaiba ng mercy? Anong pagkakaiba ng grace? Walang may alam. Ano ibig sabihin ng justice? Katarungan. Ano ibig sabihin ng mercy? Awa. Anong ibig sabihin ng grace? Grasya. Yung ba ibig sabihin ng grace? Parang hindi yata. Okay? Ito yung difference niyan. Pagka kunyari, nahuli ka ng pulis, dahil jaywalking ka, tumawid ka, pulis, nandun sa harap mo, sabi, psst, hindi mo ba nakita yung sign? Nakalagay doon, marami nang namatay dito, bawal tumawid, jaywalking, fine, 500. Okay? Pagka justice, ano dapat ang ibigay sa inyo? Pagka justice, ang ibig sabihin nun, ha? Sino may hula? Dito sa side na to, anong justice doon? Jeff, ano ang justice? Justice. Makuha mo kung anong dapat sa'yo. So, anong dapat sa'yo? Anong multa? 500. Yun ang justice. Katarungan. Mercy. Dito. Sa bandang likod, anong mercy? Oo nga, anong mangyayari sa'yo? Pagka yung sa sitwasyon na yun, anong mercy doon? Palalagpasin, sabihin sa'yo, sige, magbibigyan kita, pero next time, ka nang uuli. Yan ang mercy. Naawa sa'yo. Dito naman tayo. Anong grace? Anong grace? Ha? Meron sana nakikikwento kahit pero wag na. Baka papagalitan ako ng asawa ko. Pangit na example. Pero ang ibig sabihin ng grace, ibig sabihin nun, sabi ng pulis sa'yo, alam mo,
Ikaw ay nagkasala. Dapat 500. Bibigyan ka dapat ng penalty 500. Pero hindi lang kita papatawarin. O, ito 100. Next time, mamasahe ka na lang. Para huwag ka na maglakad. Gets niyo yun? Nakita niyo yung pagkakaiba niya? And alam niyo, sometimes tayo hindi natin ma-share ng maayos yung gospel. Kasi tayo mismo hindi natin naintindihan. Kung kaya, yung iba sa inyo, nag-a-attend na kayo ng revelation, makinig kayo ha, nag-a-attend na kayo ng revelation, sinabi nyo na, Lord, I have received you in my life. At naniniwala ako that I am saved. Pero anong ginagawa nyo? Magpepenitensya pa ako. Kailangan ko pagbayaran yung aking mga kasalanan. Kailangan kong pumunta rito. Kailangan magpipilgrimage ako dito sa mga area na to. Bakit pa? Tandaan nyo, Jesus paid it all. Yan ang ating mensahe na binibigay sa mga tao. Alam mo yung sabi dito sa Bible, dyan sa harap. Pakibasa nga ano sabi dito. Magandang balita. Magandang balita ba? Pagka kunyari, yung sabi dun sa justice, o may kasalanan kayo, di ba? Nakagawa kayo ng kasalanan. Magbabayad kayo. Good news ba yun? Hindi. How about yung mercy? May kasalanan kayo, di ba? O ngayon, quits. Good news ba yun? Ha? That's good news? Quits. Pero quits lang. Para sa akin, neutral. Ito bad news yun. Bad news. Dito, neutral news. Ang good news is grace. Alam mo, sabi ng grace sa inyo, may kasalanan kayo, dapat kayong magbayad. Pero guess what? May nagbayad para sa inyo. May nagbayad para sa inyo. So, supposed to be yung gantimpala para sa pagiging mabait, para sa pagiging pure. Makukuha nyo. Makukuha nyo. Hindi ba maganda yon? And that is the good news. Pero tayo, hindi tayo makapaniwala. Hindi tayo makapaniwala dun sa good news. Nagdududa tayo. Ano mo gagawin natin ngayon? We're going to break bread. We're going to break bread. At dito,